Simula sa susunod na Biyernes, suhulihin na mga sasakyan ng transport network companies o yung mga application-based vehicles kung wala silang prangkisa. Pati naman ang reaksyon ng ilan nilang pasahero. Narito ang report ni Isay Reyes. Tuwing uuwi ng 10 oras ng gabi, hirap daw si Zhao na sumakay ng taxi. Sa dami kasi ng naririnig niya masasamang modus ng mga ito, natatakot daw siya para sa kanyang buhay. Pero sa pamamagitan ng isang cellphone application, ang problema niyang ito nabigyan ng lunas. Pwede siyang magpasundo sa isang taxi unit na premium daw dahil bukod sa techie ang pagpapasundo, may GPS na sinusunod ang mga driver. Pwede rin malocate ng sino man ang lokasyon ng pasahero. I feel safe. Mas kampante. Dahil? Kasi parang tingin ko, kasi may app siya, sabay parang pag may nangyari, madali lang mareklamo. Kapag galing ka sa, kunyari, nasa isa kang village, parang gano'n, mahirap magabang ng taxi. Kapag nag-grab, i-ano mo lang sa app, pupuntahan ka nila kung nasan. Marami na ngayon ang tumatangkilik sa ganitong mga transport network companies o TNC kung saan kabilang ang Grab Taxi, pati na rin ang Uber. Pero ayon sa LTFRB, simula sa August 21, lahat ng unit na mga ito ay dapat nang magpa-accredit at mag-apply para magkaroon ng prangkisa. Sa ngayon kasi, nagsisilbing tila pribadong mga sasakyan ang mga ito. Kapag mahuling lumalabag sa kautosang ito ng LTFRB, may multa ng 200,000 piso at 3 buwang impounding ng sasakyan. Upon accreditation, all the vehicles which are enrolled in that company will now go to the LTFRB, and the LTFRB will now issue individual franchises to the TNVs. Ayon kay Karun Arya, tagapagsalita ng Uber, nakikipagtulungan daw sila sa DOTC at LTFRB para sa mga kaukulang requirements na kailangan. Ang mga nakausap naming gumagamit ng mga TNC may magkakaibang reaksyon sa gustong ipatupad ng LTFRB. Lalo na kapag gabi, pwede kang kumontak sa Grab Taxi kung sino yung malapit. In favor din po, para din po sa safety din po ng mga commuters. Siyempre, automatic naman po dapat registered yung car, pati may license po yung driver. Kuha po sila ng professional license. Kaya para po sa akin, okay na po yung ganong patakaran. Kaysa papayara pa po yung mga private owners ng mga ganong app. Tapos, syempre, dagdag trabaho pa po sa nila yun. Hindi sana tuloy-tuloy po yung kita ng company. Sa ngayon, ilang TNC pa lang ang nabigyan ng accreditation ng LTFRB. Hindi rin umano totoo na tutol ang ahensya sa mga TNC dahil bukod sa may pagpipili ang serbisyo ang publiko, nakakabawas rin ito sa matinding traffic kapag ginagamit para sa ride sharing. Para sa unang balita, Isay Reyes reporting.